Okay guys, nandito na tayo ngayon sa UP Diliman. Syempre sa area pinagsushoota natin. Ngayon, marami nagre-request actually guys na mag-review tayo ng Toyota Camry. Kung naalala nyo guys, nag-ari tayo ng Honda Accord no 2008. Ngayon naman, ito yung kino-consider ko nun. Niisip ko kasi syempre Toyota, sanay ako sa Toyota. Kaya kinonsider ko yung Camry. Pero napunta tayo sa Accord. Ngayon, share namin sa inyo ng owner kung ano yung details na itong about sa kotse na to and sa pagiging Camry niya. Kasi curious din ako kung anong kwento ng mga ganitong sasakyan. Kung yung mga sira, kamusta yung gastos, kamusta yung maintenance. So tawagin natin yung owner. Tara. Bossing, kamusta? Papakilala ko pala sa inyo yung tropa natin si Scarlett Media. Tama ba, Papi? Oh, Scarlett. Scarlett. Okay, Papi, pakilala ka sa vlog natin. Ako yung owner ng Camry na 2008. Ang mga ginawa dito, konting baba lang, air sus, ganun. Papi, kadalasan sa mga Camry, sa mga Landjet, tama ba Landjet? Tama tawag sa mga ito. Landjet eh, no? Lalaki boy. Oh, yate talaga eh. Oh. Haba eh. Ngaba boy. Kadalasan talaga nag-air suspension, no? Sa amin kasi, sa grupo namin, sa Toyota Camry Elite, parang ang naka-air sus lang sa amin, 4. Okay. Mostly stock talaga. Stock height or naka-modified shock. Torno. Oo, Torno. Mahal kasi yung air sus eh, diba? Ito yung mga gusto ko malaman eh. Kasi syempre, nung tumitingin ako ng Camry, nung time na naghahanap ako ng Accord, wala akong masyadong alam. Chinecheck ko lang yung mga issue, hindi ko alam yung mga pagawain, ganun-ganun. Sa year ng ganitong Camry, anong year ng ganito, Papi? 2008. 2008? Pares tayo. Counterpart ng Accord ko to. Kamusta yung market value nito, Papi? Mga magkano? Recently kasi, bumili din yung cousin ko. Same dito. Pero yung lower variant, yung G ata, ito yung V eh. Yung G, walang kahoy sa loob. Tsaka yung loob niya, hindi automatic. Yung seats, automatic yung rear view. Ito kasi pag pinindot mo, automatic bababa yung rear, automatic atras yung mga upuan. Well, yung issues naman, dashboard lang. Yun ang nakikita ko eh. Parang Altis, ganun. Oo, tapos aircon. Yun sa akin parang nakailang palit na ako ng compressor. Yun, yung compressor. Wala talaga. Papi, mamaya pasukin natin interior. Yung stickiness, no? Yung ba yun? Oo. Okay. So, malagkit, ganun? Malagkit. Ano pag wala kang parking? Baka dahil sa pawis yun, tumutulo. Oo, siguro. Mainit na eh. Magkano ba presyo ng mga ganito ulit, Papi? Siguro makakahanap ka lowest. Pag sariwa siguro mga 350 pataas. Pero may nakikita akong 290 na rush, pero parang too good to be true. May may catch, no? May hidden issues. Ano yung naging selling point naman, Papi? Bakit ka naka-Camry? Galing kasi ako sa mga big cars, sa SUV. Sa family namin, mostly big cars, SUV, mga Ford na Expedition, Patrol, ganun. Gusto ko una talaga, small body. Ako Corolla din. Corolla. Kaso, parang sabi ko, parang laki-laking tao, di bagay sa akin. Ito yung parang naging fit sa akin na yung medyo mid-size na sedan. Nabagay ako na hindi ako masayip sa puwan. Comfy, tas comfy siya i-drive. Sa model ng ganitong Camry, ilan yung variant? 3? 2. Pero di ba may 3.5 din ito? May 3.5 din. Pero hindi naman nagkakalayo. Itim lang yung interior nun. Ng 3.5? Pero kasi pagka mga Landjet, mas maganda pag beige no? Beige. Beige. Kasi business class di ba? Pero gusto ko din. Maganda din naman. Okay rin yung 3.5. Kung pero yung 3.5, yung pinaka-top of the line yun? Pinaka-top of the line. Pero yung pinagbago lang naman dun yung yung dalawa yung exhaust, tapos itim yung interior, yun lang. Tsaka syempre makina. Okay. Gas. Wala ka sa gas. 2.40. Tulad ng Accord, meron 3.5 din, tsaka may 2.4 Alam mo rin yun? Di ba? Kasi yung K24, ito yung kasabayan nun. Ka-level, no? 3.5 yung 3.5 nito. Ito talaga ang mukha ng all-stock na ganyan. Walang ang all-stock nito, silver chrome to. Dito itim. Initim ko talaga. Pina-repaint ko siya. Mas naalala ko yung tropa ko, naka-Camry din. Gusto niya magbalik stock look. Bibili na siya dapat. So sabi ko, palit na lang tayo para di ka na gumastos. So sa kanya yan, nagpalit kami ng stock ko, tas yung itim niya. Ano to dati? Beige metallic. Yung dating kulay nito? Beige metallic. Kasi ngayon na. Red repainted, na, no? red. Repainted na. Bakit naman ito ang kulay na napili mo? Well, sa Camry kasi, sobrang typical ng colors ng beige metallic. Yung beige. Itim, puti, yung red, parang siyang favorite color ko. Actually, yung car namin before, until now, pula siya. Yung Expedition red. Sabi ko, parang maganda rin yung pula dito sa Camry. Parang unique. Sabi ko, unique siya sa Camry kasi wala akong makitang ibang pula. Ang pula na meron na Camry sa Australia, ang tawag doon yung Orion na Camry. Okay. Doon lang linabas. So dito, if ever makakita kayo ng red, hindi siya stock color. Sa'yo yun, no? Ibig sabihin, nag-iisa lang yan na ganyan kulay, no? Sana. Kasi yung nagpintura sa akin, shoutout tropa ko, ang dami nung pinost, ang dami nagtatanong na Camry na pwede magpapula. Okay lang naman po. Kaso may patent na, no? Yung kulay. May ano ka ba? May background ka ba magkano yung brand new price nito dati, 2008?
Actually, wala talaga eh. Pero from a friend, kanina kausap ko, sabi niya, nasa 2 million. Oo. Nasa taas din, bro. Top of the line eh. Isipin mo nung 2008 naman, saan ka makita ng electronic na mga sa seats, ganyan yung loob. Ngayon, keeps up pa din, di ba? Ilan na ang tinakbo nito sa'yo, papi? Ngayon, 130K. 130 na, pero nakuha mo ng 60. 60. Saan ka pa pupunta? Ang Hindi tanong gala eh. ng gala yung auto. Gisisi nga ako eh, sana di ko siya ginamit. Pero at least, mapapatunayan mo na reliable talaga. Oh, tsaka naging daily ko yan, mga 3 years. Na All stock yun. Ang BS lang yun, naka 20 lang na gulong. Tingin mo, para sa'yo, bakit naman grabe yung baba ng value ng mga ganitong sasakyan? Takot sila, no? Takot sila bilihin. Pero takot sila bilhin. Tapos Camry, ay malakas sa gas. Di naman, siguro sa paggamit din eh. Sa akin yung hack ko sa akin, di sa akin dito. Ewan ko, napansin ko lang sa kanya, ewan ko lang sa iba. Kapag full tank siya, matipid sobra. Ang tagal bumaba, no? Tagal bumaba. Pero gago pag half tank, pupunta lang siguro from let's say QC, tapos punta ka San Mateo. Baka ubos na. Feel ko malakas talaga sa gas, pre. Hindi. Hindi talaga. Sabi mo kasi sanay ka sa malalakas sa gasero. Siguro Siguro kung galing kang motor, lumipat ka sa Camry. Gulat nga ako eh, sa mga motor may full tank, 1,000. Oo. Pero sa'yo, kasi syempre ang kadalasan takot ng mga tao dito, yung mga sira, yung paggawa, no? Syempre pag Camry, mahal yan pag pinagawa. Totoo ba yung ganun? Mahal, pero hindi naman siya sirain. Toyota eh. Ano lang siguro, maintenance, alagaan mo. Kasi pag once na di mo inalagaan, syempre lalabas din mga sira doon. Okay, papi, punta tayo sa air suspension nito. For sure, maraming curious dito. Tignan mo yung lapag niyan, boy, oh. Bam. Anong nag-start kasi ako mag-drive ng Accord ko, medyo nahihirapan ako sa drive. Kasi para siyang balyena, parang building, ganun. Ang hirap eh. Ikaw, kumusta yung transition mo sa ganitong sasakyan? Bago natin ituloy ang ating video, gusto ko muna i-share sa inyo na favorite ating betting site which is ang 1xBet is to improve na ngayon 2024. So ngayon 2024, dahil nga meron na silang sariling application sa phone, syempre mas madali na mag-cash in and mag-cash out. At syempre mag-deposit para makapag-bet tayo. So paano nga ba i-download yung 1xBet? Search nyo lang sa Play Store or sa App Store. Android or iPhone, meron niyang application sa phone. So punta lang kayo sa App Store or sa Play Store nyo, search nyo lang dyan 1xBet, tapos lalabas yung window na yan. Share ko lang sa inyo guys, dati kasi wala silang application sa phone. So ngayon, syempre mas madali na. And syempre, mas reliable to kasi hindi na kayo mag-click ng kung ano-ano pang link. Anyway, meron tayong voucher para makatanggap kayo ng $100 from 1xBet. And from me, no? So papakita ko mamaya kung paano nyo malalagay yung voucher natin. Lalagay nyo lang rich potato, tapos makukuha nyo yung $100 na voucher na parang panimula kung tawagin. So first deposit nyo, lagay nyo yung voucher na rich potato, tapos makukuha nyo yung $100 na yun. Anyway, kapag na-download nyo yung application na 1xBet, mapupunta kayo sa page na to. So tara! So napakadali lang mag-register dito guys. Siyempre click nyo lang yung green sa taas, register. Tapos ako dito may lalagay yung phone number mo. Ito rin yung gagamitin mo pang login mo. Tapos dito nyo magagamit yung rich potato na code. Siyempre $100 yan guys na bonus, di yan pesos, dollars yan. So napakadali lang mag-register, makakapag-bet ka na agad. So siyempre kailangan mo maglagay muna ng pera para makapag-bet ka dito sa betting site. Kaya siya betting site, diba? So maganda sa betting site na to, sobrang daming laro. Siyempre meron dito football kung fan ka ni Messi o ni Ronaldo, tennis, meron din. At syempre, yung paborito ng Pinoy, hindi mawawala talaga dyan yung basketball. Pwede ka tumaya dito, NBA, PBA, at kung ano-anong liga pa. Yun ang maganda dito sa 1xBet, sobrang daming varieties ng mga laro. Sobrang user-friendly ng app na to, so hindi ka talaga malilito, hindi ka maliligaw. Subukan nyo na tong 1xBet, wala namang masama sa pag nagtatry. Ikaw, kumusta yung transition mo sa ganitong sasakyan? Okay naman, hindi mo siya feel na malaki. Sa parking lang, oo, pag masikip, ang laki talaga. So, ang hirap magmaniobra, no? Oo, kita mo ako kanina, hindi ko gigit na ako ba o hindi. So sa mags, papi, ano ang mags natin? Ano siya, Godfather na 18 by 9, tas 18 by 7. Bakit 18s, papi? Eh, di ba galing ka 20s? Parang nakukulangan na ako sa ground clearance. Eh nag-airsus nga ako para lumapag sa floor. Tapos sabi ko, baka pwede 18s. 17s nga sana eh. Kaso, nung sinalpakan ko ng 17s, pag naka-air up, ang pangit tingnan. Ang liit. Parang stock, ganon? Oo, parang stock. Napunta ako sa 18. Tapos ang unang hanap ko yung may labi talaga. Ganito? Kasi Pwede magkape rito sa yung pinapatong na pwede. ganyan? Pwede mo yung phone holder, ganun. Ang laki, no, boy? Oo. Puta. Kaya nagustuhan ko siya. Magkano naman ang pa-airsus ng mga ganyan, papi? Ang fully na ginastos ko dito, nasa 100.
100K? Mga ganun, nasa range nun. Pero advisable naman yun para sa'yo. Sa akin, Airsus. oo. Okay naman kasi na-testing ko na siya ng long drive eh. Wala naman problema, wala nangyari. Para sa mga gusto mag-ari ng Camry, ano yung mga dapat silipin, i-check? Siguro- Ano yung mga kadalasang sakit? Well, siguro dati, yung transmission. Tsaka yung common naman na kasi yung sa dashboard. Pwede mo na paggawa, siguro gagastos ka lang mga 7 to 8. Mga brand new na ulit. Tsaka aircon at malamig. Malamig talaga aircon nito kahit mainit. Clear tint to ah. Sa stock ganun? Oo. Ba't yung sa'yo, na problema yung aircon mo? Basta, mamaya ako sabihin, cut the vlog. Dito sa likod, papi, ito stock to lahat. D-badge. D-badge lang. Wala oo. yung 2.4, wala yung emblem, tas wala yung Camry. Ang laki ng boy, Camry tol no? Para siyang whale no? To be honest guys, yung Altis na 10th gen, malaki rin no? Malaki din, medyo mahaba din. Aabot na siguro mga, hindi ko pa natansya, pero siguro mga dito. Mahaba kasi pet nito eh. Pero ito kasi, ang haba ng puwetan tsaka ng hood no? Tignan mo ang tindig nito boy ang laki no? Ano yung mga sirain? Well, yung sinabi ko kanina, out of ilan years ko siyang nasa akin, aircon lang. Tapos yung dashboard, Yun lang talaga. yun lang. So well, recently, sa akin na lang din lumabas yung sira, siguro sa pagmamaneho. Yung engine support, transmission support, yung socket ng ignition coil. So far, yun lang yung major. Paano mo nalaman na, shit, sira na pala. Ano yung early signs? Yung early signs, di mo mapapansin hanggat tingnan mo yung sa engine bay. Nabutan ako, pauwi na ako galing school. Siyempre, di natin mapigilan, umataw-hataw. Biglang bumagal siya, nanginginig yung buong makina, as in yung sidings na gumaganon, yung minibela gumaganon. Naging 90s car, ganun? Oo, naging 9. Basta ang ingay niya. Tapos todo apak mo, 40 lang, di umaangat. Skyway ako nun ha. Eh di kinabahan ka na, akala mo may nasira Kala sa ko hihinto na siya eh. Hininto ko, tapos tumawag na ako sa mechanic. Kaya pa naman daw uwi. Inuwi ko. Ayun, nung tinignan namin, basag na yung engine support. Ang sabi niya kasi, pwede naman daw namin palitan yung isa. Pero pag pinalitan mo daw yung isang engine support, ang mahirapan, yung bago. Kasi yung luma, umaandar pa din. So ang ginawa namin, pinalitan namin lahat. Tatlo yun usually. Ang 5. Ay, 5 dito? Kasi 3, tas 2 sa ilalim. Papi, pwede ba natin masilip yung makina nito? Silipin natin to guys. Madumi-dumi. Yan. Silipin natin ang makina nito ni Mossing. Isa sa mga magagandang tindigin talaga, papi, pag malinaw ang headlight, no? Dati to? dilaw yun eh. Ano na? Naninilaw. Kahit anong gawin mo. Okay. Yan, bagong-bago. Iba nga, no? Mas maraming engine support to, boy. Oo. Surprisingly, malawag pa sa makina. Oo. Yung 3.5 nito masikip. Ang alam ko kasi ang 3.5 dito, meron din tropa ko, may yung ganto niya nandito. Malaki yung ganto niya. Maluwag din kasi isipin nyo, nagkasya yung wolo. Ano yung bolo? Yung air horn na malaki, yung pang fire truck. Ang laki nito, boy, May takip talaga to. Siyempre, nung bago-bago pala ako sa kami, paggawa ko, parang nawala yung nandito. Tapos may picture ako sa Atelier, sabi ko, tapos tinawagan ko, wala daw. Nayaan ko na. Nag-order na lang ako ng panibago kasi may takip to eh. Hanggang dito yung takip. Ay, we? Oo. Hanggang dito sa headers? Hanggang dito. Pag ganyan. Ang laki naman ng boy. Akala ko mga Kaya dito may lang ano eh. to eh, may bump to eh. Ayun o. Ito ang kulay niya dati. Beige. Hindi, medyo mas maliwanag. Nakailang compressor ka na rito, papi? Dalawa. Na. Hindi lumalamig. Hindi lumalamig eh. Ang laki ng makina nito, boy, Para tong, ang naisip ko dito, guys, para tong Revo eh. Kasi yung Revo, maluwag din, Marami ka bang space na malalagay. Aware ka, papi, sa mga upgrades sa makina na nilalagay rito? Naglalagto-turbo ba sila ng mga ganyan? Turbo sa kagrupo ko, wala pang naglalagay. Headers, full exhaust, ganun. Intake. Tsaka Airsus, no? Yun ang mga Airsus. ginagawa. Kasi ang Camry, guys, pagdating sa mga pyesa, Madali umanap pyesa. Ang nahirapan talaga kami, Ford. Hirap. sa Ford, Oo. may Ford din kayo? Ano kami, mostly Ford talaga. American cars. Pag nasisira yung mga Ford nyo, Sa US pa nag-order. Sintayin pa namin. so nung nag-Toyota ka, masaya ka na, gano'n? Banayad na lang. Banayad na lang. Tsaka mas matipid, sobra. Overall, gastos. Pag Ford, ano yung mga Ford na yan? Ang expedition namin, 3. 2 SVT, tsaka pick-up namin, F-150 din. Puro Ford yun lahat? Ford halos lahat. Ang lalaki nga nung boy. Malalaki nga. Mga V8, F-150, V6. Kaya siguro matipid sa gasto kasi yung kotse nyo lahat Siguro. malakas sa gas, boy. Papi, pwede natin masilip yung interior nito. Sige. Ito ang the best thing para sa akin, para sa mga luxury cars. Itong interior, boy. Pasok tayo dito, par. Grabe yung wooden panels nito, tol, Very pronounced, Oo. Tsaka pang mayaman, tol.
Ano meron dito sa interior, papi? All stock lang. All stock except for the head unit. Anong nakalagay dyan dati? Stock. Yung madaming buttons. Ay, may Yung FM1. DCD. Okay. Tapos ito yung sinasabi mong pinalitan. Pinalta namin kasi nung nakuha ko to, malagkit-lagkit na siya. Tapos umaangat na din. Pero Hindi mas maganda. parang mas maganda kapag ganito, no? Kasi Ito leather rin, na to eh. Ito, isa pa to. Sakit sa Camry. Malagkit to. Kapag naiinitan, tapos matagal na, nagbabakbak to. May bakbak to dito. Pinagawa ko lang. Papi, pwede ba ako umupo rito? Oo naman. Hindi pa kasi ako nakasakay guys actually ng... ang baba nito tol ah. Tapos ang ganda kasi ang dami niyang wooden panels. Oo. Yung sa Accord guys, lalagay ako ng picture dito, bam. Parang mas gusto ko yung ganitong color ng wooden panels. Kasi yung sa Accord medyo dark eh. Medyo pa burgundy eh. Ito wood na wood talaga oh. Pero ano to guys, sa plastic lang to. Buti hindi nagka-crack to sa init. Hindi naman. Hindi naman siya prone na basag. Ano lang, malagkit lang to pag to nainitan. Ito? Pag di man napaltan Ang paggawa, ang pare-upholster nito 10k. Mga 7. Mga 7. Again guys, huwag kayo maglalagay yung cover. O yung cover. Baka dumikit yun. Ang ano kasi nun guys, yung parang may ganyan dito. Tatry ko maghanap lagay again. Lalagay ko dyan. Ang pangit yung tingnan may foam pa. Oo. Yung may balahibo. Wag naman. Ang sakit sa mga, parang babahingin eh, no? Oo. Maluwag din sa likod, oh. Maluwag sa likod. Ito ang kinagandahan sa Camry guys, no? Ano kasi ito passenger's car, papi. No? Yung Accord, medyo na-feel ko doon, medyo driver's car. Ito passenger's car. Oo. Kasi guys, dito sa likod, meron siyang mga option na pwede mo makontrol dito yung aircon. Tapos yung likod, papi, reclinable. Reclinable tong side na to. Reclinable. Aircon, tapos yung sa radyo. Tingnan mo tulo, oh, pag pinindig ko to, boy. Ayan, Ayun, ganyan. No? Yung sa Accord kasi, wala ka nang actually malalagay rito eh. Tapos meron din siya ng gano'n, no? Yung pwede kunin sa likod. Oo. Masilip mo lang yung... Okay rin, boy. Tsaka maluwag. Tol, ito malambot. yung driving ano mo, position mo. Oo, ganyan. Ang luwag, boy. Yan, maluwag ka talaga dyan. Kaya pag mga long drive, hindi ako napapagod masyado. Malambot eh. Yan ang driving ano mo, position. Oo. Ay, ang layo, boy. Pero yung papi, yung beige nito, parang medyo may gray. No? Hindi siya beige na beige, no? Hindi siya brown. Hindi siya sobrang beige. Medyo gray, May no? pagka-gray siya. Tapos may mga ganito. Ito, stock to? Oo, stock yan. Ay, puto. Ay, puto. Siyempre, clear tint ka, ano? Oo, clear tint lang. Pagka maaraw, sunshade kang ganyan. Ito ang mas maganda sa Accord. Walang ganito yung Accord eh. Ay, wala ba? Wala yung ganito yung Accord. Meron sa sunshade sa likod. Ito meron din. Yan yung sinasabi ko kanina na automatic. Sige nga papi, PCA mo. Ayun. Tapos Ito ang kapag maganda boy. Tapos kapag example, reverse ka na, automatic siya bababa. Hindi mo na kailangan pindutin. Yan. Maangas boy. Okay rin to eh no? Pagdating sa piyesa sa mga ganito, ano ba, mga air vents. Ay, yung air vents, ito, nakalimutan ko. Notorious yan. Oo, ewan ko sa ibang kotse dun sa ibang kotse namin, pag nasira ang air vent, pwede mo paltan ito lang. Nung isang araw, may linalagay yung pabango dito. Nabiyak, na-OC ako. Traffic dun sa EDSA Gagalaw-galaw ko lahat, ganyan. Yun nasira, dalawa na. Lumala na boy. Lumala. So sabi ko, may air dispenser ako. Tanggalin ko na lang kaya lagay ko dun. Para mukhang OEM. No, linagay ko dyan. Hindi halata, di ba? Tsaka at least, pwede na. Kaysa ganyan. Mukhang bungi. Mukhang bungi. Pero tumingin ako sa Shopee or sa mga binibilhan ng tropa ng parts. Kala ko bent lang. Sambuo pala to. Alin? Papaltan mo. Yung center panel? Oo. 3.5. Oy, buto. Sabi ko, sige, dyan ka na muna. Okay rin pala ang Camry, no? Tsaka tignan mo yung interior, boy. Bam. Sipin mo, ito makikita mo, no? Tapos pasok kang ganyan, par. So, guys, ako, yung Corolla ko, guys, lahat yun, cloth. Mga cloth yung upuan. Pero kapag leather tol, mapapa-English kayo. Feel mo, mayaman ka, no? Oo. Yung ibang leather mainit sa balat eh. Ito hindi. Pag stock, no? Pagdating, papi, sa mga gustong kumuha ng Camry, ano mga ma-advise mo? Ano yung mga dapat nila tandaan? Ano yung mga dapat nilang i-expect? If you're talking about yung 2.4, sa akin kasi matipid siya. So, wag kayo agad maniwala, ay Camry, wag yan, mahal sa gas. Try nyo muna, gamitin nyo isang linggo, saka kayo mag-decide kung malakas sa gas. Yun lang naman, yung mga dashboard, transmission, tsaka aircon, malamig talaga. Meron kasi nasakyan dati na Camry na yung bibilin dapat ng pinsan ko, ang init ng aircon, ganun daw talaga. Di niya alam ang kausap niya, may Camry din.
Ganun daw yung stock kasi matagal na, luma na. Eh, ang model nun parang 2007, eh parang gano'n na din yun. Pero for sure sa kasa, nung lumabas sa kasa, malamig, no? Oo, malamig. Siguro overtime na, no? Oo. Pero yung pinalit mong compressor, brand new? Brand new din. Nung Baka gusto mo yung lamig naman kasi nag-yellow, tol. Ay, di naman. Hindi naman. Ano lang siguro mainit. Pero parang na ano ka na din. Wala kasi yung tint. Kaya medyo mainit din siguro. May tint o wala talaga? Wala. Tanggal. Wala, zero tint. Zero tint. Hindi ka fan ng mga blue shade, green shade, Yun nga, mga ganyan? actually, di pa ako nakapag-decide kaya walang tint. Di ko lang kung anong bagay na shade. Siguro kung ako, tol, brown. Yun yung gusto yung brown. Brown, no? Kasi kung blue, Kasi nga blue, meron nga green, parang di bagay kasi. hindi bagay eh. No? Silipin natin guys ha. Kung ako dito, brown, tol. Kasi para mag-neutral yung kulay, no? Oo, Kasi parang pag blue, Parang di bagay. siguro kung blue okay, pero yung mga 1% blue lang, no? Hindi yung blue. Ito sa akin, blue na blue. Ang ganda oh. Ayun, no? Yan ang blue. Blue ito. Pero kung blue mo to, hindi bagay. Brown, no? Brown nga. Naisip mo na yung brown dati? Naisip ko na yung Naisip mo na rin. Ang problema, di ko alam saan ko ipapagawa. Pucha, dali mo yun sa, tol, sa 2020. Sila may brown. Yun. Ang nag-tin sa akin 2020 Nano Ceramic din. Sila may brown din. Send ko sa yung Sige. profile. Okay. Pa-brown na eh. Testingin natin tong Camry. Ikaw pa pinaka-drive ka na ng Accord? Hindi pa. Bibigyan ko kayo ng in-depth comparison. Papi, pwede ba mag-adjust ng upuan? Ako naman, go lang. Gusto ko kasi medyo nakahiga na ako mag-drive. Pero ikaw na papi, naka-muffler. Start ko agad kasi yung air source nakakabit sa nalolobat minsan kapag naka-standby doon. Ay, ganun. Basta pindutin mo papi yung preset 2. Preset 2, okay. Preset 2. Uy. Ayan. Ito yung air source. Yan yung riding height na medyo safe. Okay. Pag may humps na i-press mo lang yung pinaka-kanan. Pinaka-kanan, ito. Na madiin. Okay. Custom Misfits, ayan. Shoutout natin yung Custom Misfits. Pero malamig naman ah. Malamig na. Bago eh. Ay, put. Angat mo pa. Angat ko pa? Tayo dun sa ano. Yun, isa pa. Ang Camry, mababa yung pangilalim. Kaya yung mga static, mahirap. Okay. Side talaga. So, anong ikiklik ko ito? Yan. Taas mo lang. Uy, puta! Okay na yan. Hindi na tayo sa akin. Ako ba to? Hindi. Foot brake. Parang Santa Fe. Kapag yung bango ng sasakay mo rito ah. Ito ang POV nyo guys kapag nagde-drive kayo ng Camry. Okay din ang Camry, no? Yung sa akin kasi Pops, yung stock height eh. Ito medyo matalbog, no? Matalbog siya ngayon kasi yung PSI natin sa air source mataas. Kapag sagad-sagad, Medyo matigas. malambot talaga. Mataas kasi hindi ko kabisado daan. Sa UP, no? Sa UP, mamaya nun, sumalang yung ilalim ko. Nakalangan ka na ng isang maigpitan, Pops. Oo. Ano nangyari? Sa village. Pero static kasi ako. Pag-air, aning na ako eh. Tinataas ko talaga. Yung alam mo yung, ay kaya naman ng humps. Pero tinataas ko pa din. Parang, Pero at least, may ano ka, no? May taas at baba. oo. Okay guys, so compare nyo ano ang mas bet nyo, no? Tatry nating maghanap ng clips ng Accord. Ano ang itsura ng POV pag dinadrive. Personally, ako, mas gusto ko, papi, parang mas gusto ko yung Accord. Mas gusto ko yung Accord kasi yung pagka-beige niya, beige talaga ng brown eh. Ito medyo pag-gray. Medyo pag-gray. Kaya Medyo pag-gray, ano ko dito, ang next na gusto ko gawin talaga, interior. Bakit? Ano meron sa interior na to? Gusto ko ayun pa VIP look na. Yung mga quilted? Oo. So yung upuan, yung medyo mas lighter ng dito na beige. Hindi ganito. Pero mas gusto ko yung yung wooden na to. Ang ganda talaga ng wood eh, oh. Maraming kahoy ito eh. Ang daming kahoy na plastic na di mo alam eh, no? Tsaka steering wheel, maganda. Nakasakay ka na ba sa Accord, papi? Hindi pa, never ba? Okay din to, oh. Magkano ang pa-aircon ng ganitong Camry, papi? Mga nasa 15 ba to? Mga ganun. Compressor magkano? 8? 10? Kaya ngayon mainit pa. Kailangan malakas aircon. Wala pa ang tin. Pero maganda, no? Maganda driving experience mo dito sa Camry. Eto ang tanong. Gusto mo ba ng sunroof? Oo naman. Pero hindi yung universal. Maliit eh. Huwag yung universal. Gusto ko yung parang sa Zafiro. Ang ganda po yun. Kung kaya ng puso ko butasan to, why not? Wala pa ako sa sa stage eh. Parang masakit-sakit yun. Hindi mo na consider na tumingin ng Accord ka, no? Hindi. Dati kasi actually, before this,
Pajero na Fieldmaster. Ay, big boy ka din. Oo, kasi wala akong mahanap na gusto ko. 2019, 2020, mga ganun. Fieldmaster, tapos ang gusto ko pang kulay. Pula din. Ang weird lang kasi foot brake. Kasi wala siyang ganun eh. No? Wala. Walang ganun dito siya oh. Ganun siya guys oh. Pang. Ay, di ako sanay, peperenuhin na lang natin. Tsaka maganda yung armrest, tol. Oh. Ano lang dito. Ergonomically designed yung armrest eh. Kasi alam niyo ba guys, share ko lang sa inyo, yung kamay natin, hindi talaga siya ganito. Ang comfortable pag ganyan, no? Pero ang ganda, no? Para sa akin, mas gusto ko yung brown nito. Screaming Toyota talaga yung design eh, no? Parang yung, alam ba, yung gauge, kamukha to ng Innova, tama ba? Halos kamukha ng Innova. At dito medyo Innova din. Ikaw, papi, komportable ka ba dyan? Oo naman. Ngayon ka lang nakadrive nito, no? Oo, Ngayon lang kita pinag-drive pala. Tapos dito may setting din? Oo, dito. Sa gilid. Para saan to? Sa gilid. Dito din. Pero meron din dito sa gilid. Para to sa mga nasa likod, gano'n? Example, ay, masyadong masikip. Hindi na nila sabihin sa akin, uusog na lang nila. Kiklik na lang nila, no? Pero sana sabihin nyo naman sa akin. Mamaya yan, hindi na ako kasya eh. Naipit na rin, no? Oo. Okay rin to. Hinahataw mo rin to? Oo naman. Okay, pero ayoko hatawin to. Okay ba? Dali ng ano eh, no? Tindig eh, no? Papi, sa mga, ano, yayamanin ang Camry. Para sa'yo, no? Hindi naman siguro. Hindi yayamanin to, boy. Yayamanin to, tol eh. Hindi naman. Hindi yung puti, hindi mo trip yung puti nito, yung pearl white. Ay, hindi. Sa akin kasi parang nag-ikakasal ko lang na lang yung... Ah, may ganong effect sa'yo? Oo. Puta, sumahid ba ako? Oo, tayo mo, ano natin, mataas na. Ganun, kababa ang... Ah, ito yung bags niya. Oo, ganun kababa ang pangilalim nito. Sumasahid kahit ano na, taas. Okay rin eh, no? Kalmado ang driving. Hindi mo trip yung puti? Trip ko yung puti nito eh. Puti, siguro sa bagong Camry. Kasi sa akin, parang sobrang typical ng black and white na Camry. Na kotse? Oo, ayoko naman yung parang madaming kapareho. Siyempre, yung maging unique din. Sa bagay. Kaya mo pinapula, no? Oo, para pula. Nung nabenta ko na yung yung Accord ko, tumambay na naman ako sa marketplace. Hanap na naman akong Camry. Sabi ko, gusto ko i-try naman Camry. Kasi syempre number 1, Toyota. Number 2, na-try ko na yung Accord. So why not Camry naman, di ba? Ngayon, nakatry na akong Camry. Okay rin to, tol. Sa presyong mga... Merong 300 eh, di ba? Merong 300 nito eh. Pero kasi parang... Masyadong mura. Masyadong mura eh, no? Nakatakot. Baka may catch na naman eh, no? Saan sa ilalabas yung sira? Papi, sino gusto mo is shout out? Si Flick, si Joaquin, tsaka tropa ko sila, mga 12-12 boys. Yan. Ayun, baka gusto nyo mga QC people, gustong mag-coffee dyan, may coffee shop yung tropa, 12-12 sa may short horn lang sa Project 8. So ulit doon, pwede nyo makipark, libreng pitik pa. So ano to, sa Congre? Sa may short horn. Short horn? Malapit sa Congre. Malapit sa Congre, okay. Papi, salamat ulit. Salamat. Salamat sa pag-drive sa akin. Uuwi na tayo. Hanggang uwi na eh, no? Kamusta naman, ano feeling na may nakapag-drive na iba? Sarap pala dito sa passenger. Try mo i-recline hanggang, i-atras mo ng todo para ma-feel mo naman na pinag-drive talaga kita, tol. Ayan, luwag nito. Kasi medyo dikit ka dyan eh, no? Ayan, ang ganda nun, no? Kanina. Uy, ang ganda nun, no? Forester. Ganda. Mamaya, pipitikan mo yan, papi. Siyempre. Pitikan mo yan. Dito, maganda tong background na to, guys. Ayan, bam. Dito mo pitikan yan, par. Ayun, no? Ang ganda Kanino ba sa yan? gas. Kanino ba to? Tindigin din eh, no? Ang ganda. Vlog mo nga yan. Vlog natin to. Vlog mo yan. Message ko yung may-ari mamaya pag kaso, naiwan eh. So yun lang guys, sana na-enjoy yung video natin. Quick tour lang para sa mga Camry boys. Kung gusto nyo kumuha, 300 to 350. 300, 400 bucks siguro. So yun lang guys, sana na-enjoy yung video natin ito. Kita kita sa mga susunod na palabas. Peace out.